Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, The Best ka Inday Sara. Sabi dito, parehong nanghusga pero magkakaiba ang pananagutan. Justice Tiham may matinding paalala sa impeachment process. Nagbigay ng mapanuring pananaw si retired Supreme Court Justice Noel Tiham tungkol sa impeachment process sa bansa, lalo na sa papel ng Kongreso at Senado sa paghusga sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Justice Tiham, hindi kailangan na abogado ang isang membro ng Kongreso upang makilahok sa impeachment process. Ibig sabihin, maaring makibahagi ang isang kongresista sa House Committee on Justice at magpasya kung sapat ang impeachment complaint kahit hindi ito abogado. Ganito rin umano sa Senado. Maaring maging senator judge ang isang senador kahit graduate sa One Ball University. Senator judge na yan. Sumuri ng ebidensya. Magdesisyon kung guilty ang respondent at bumoto para tanggalin sa pwesto ang isang mataas na opisyal kahit wala itong judicial experience. Bulaga. Yun ang experience. Ipinaalala rin ni Tiham na sa ilalim ng konstitusyon, hindi kailangan ng college degree para maging membro ng Kongreso. Sapat na umano ang natural-born Filipino, 25 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, rehistratong botante at residente ng bansa. Pero, ito na, makinig kayo, mga senator judges. Ikinumpara niya ito sa judiciary. Ayon kay Tiham, ang mga judge at justice ay kailangang abogado, dumaan sa matinding pagsusuri at may proven competence, integrity, probity, and independence. Binanggit din niya na ang mga nasa hudikatura ay dumaraan pa umano sa IQ, EQ at psychological testing. Bukod pa sa pagbusisi ng Judicial and Bar Council, Supreme Court Inbank at iba pang proseso. Dagdag pa niya, kapag nagkamali, ito ang matindi. May pananagutan ang mga judges, justices kung nagkamali. Sa mga One Ball University judges, wala. Yan ang malaking pagkakaiba. Kapag nagkamali ang isang judge o justice sa kanyang tungkulin, maaari silang ma-impeach, matanggal sa pwesto, madismar o mapatawan ng parusa. Pero, ayon kay Justice Tiham, ang mga senador na nagsisilbing impeachment judges ay hindi dumaraan sa kaparihong disciplinary mechanisms kapag sila ay nagkamali sa impeachment proceedings. Pagkatapos umano ng paglilitis, bumabalik lamang sila sa kanilang pwesto kasama ang lahat ng kapangyarihan at benepisyo bilang senador. At dito binitawan ni Justice Tiham ang isa sa pinag-uusapang linya sa kanyang pahayag. Sabi niya, maaring hindi managot sa disciplinary bodies, pero walang nakakatakas sa divine justice. Wow! Yes, ang pinakamataas na korte po natin ay ang hukuman ng Diyos. Na balang araw, haharap tayo sa judgment seat of Christ. Walang maitago sa ating mga ginawa. Kaya, ito, ang description ko ito palagi is sa buhay natin, mayroong CCTV camera, mayroong mata ng Diyos
nakatutok 24/7 sa ating ginagawa. Kaya pagdating sa hukuman ng Diyos, ipapakita ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Kaya walang makakaligtas. All of us will be declared guilty sa hukuman ng Diyos. Kaya lang, dahil mahal tayo ng Diyos, para bang merong presidential pardon? Alam mo yan, si President Erap, convicted siya. Kailang pinardon siya ni President Gloria Macapagal Arroyo. O di, lumaya. So, maraming mga napreso, na sentensyado sila, mabibigat na sentensya, kailang nakakakuha sila ng presidential pardon. Ganon din tayo, mga kaibigan. Meron tayong heavenly pardon. Paano? Ang ating Panginoong Hesus, pinadala ng Diyos Ama dito sa mundong ito, nabuhay on the right time, namatay, nabuhay muli from the grave para mapatawad ang ating kasalanan. We have received pardon, complete forgiveness of our sins. Kaya, kung nagkasala man tayo, ang gawin lang natin ngayon is ABC. Pasensya na, palagi ko tong inulit-ulit. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. And C, commit. Surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Yan. Will be declared righteous o innocent, not guilty sa hukuman ng Diyos. Kaya lang, balik tayo sa isyo. Itong mga mambabatas ngayon, nakala mo kung nagmamalinis, parang santo na walang ginawang masama. Binabato lahat ng putik laban kay BP Sara. Sige lang. Darating ang panahon, magtutuos kayo ng Diyos. Kaya salamat ito kay Justice Tiham na he's a God-fearing justice. Kaya sinabi niya, mananagot kayo sa divine justice. Sige, i-impeach nyo si BP Sara sa Kamara. Kayo dyan, mga One Ball University graduate, i-convict nyo si BP Sara. Total, sabi niya, I do not care. Matanggal ako na vice presidente, so what? Pwede naman akong makatulong sa taong bayan kahit hindi ako vice presidente. Hindi ako maging presidente, so what? Mananalo naman ang aking i-endorse kahit makonbig ako. So wala silang lusot. So salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko diri sa balay sa tagaan mo. So mao na ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan og yero. Karaan na gid kaayo ang mga yero og mga dagko na gid ang buslot pod. Kaning ang diri dapit ipang sapahan og habol. Mga karton. Isapahan lang daw ang mga habol. Mo na gid ni mga tarpaulin lang gani ang upan. Ang banan lang og mga kahoy. So muna gid ni ang ilang pagpuyo. So mo na ning ang yero nga among ginahatag nga ipuli sa ilang atop karon nga katong ilang atop nga buslot na. So mapulihan na gyud karon kay mo na ni ang yero nga ihatag gitabang sa ilaha. So ang gawas nga bahin mo na ni ang itsura sa ilang balay oh.
Marvin daw. Oo, hari kay isa. O karon human na gyud sa pag-atop ang among tabang nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Na ang akat Ginoo. O naupulihan sa kadugayon on ha nag kuan ni sa amat Ginoo nga dili na gyud kumuulanan. O so pila na to ka tuig anti imong balay? Naka tuig. Unom na ka tuig. Oo. So aya pa gyud anti napulihan. Napulihan. Oo, so salamat Salamat sa naghatag. Oo, salamat.